Mildred Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, yes, right? I do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning. Baby Toby. Baby Toby. Good morning, Panga. Good morning. Same, pero... Panga, we are number 1, L6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Hi! So magandang morning sa inyong lahat. And good morning, DJ Lindsay. Good morning Kamusta naman. Kamusta Baby naman? Toby. How was life? Wala. Hoy, hindi. Ang dami kong chikang baon. Nakakaloka ano ka. naman yung chika mo? Bukod dun sa chika na kinembot ko sa'yo kanina, na merong third party. Third party. Ito naman, na nabasa ko, may pag-react. Pero sige, dun muna tayo sa... Pag-react? Oo. Dun muna tayo sa baon mo ngayon. Pero eto nga, meron nga akong nabalitaan or nakitang post from Philippine Star. Ano sabi ng Philippine Star? Nako, eto nga. Di ba nga nabalita nga natin or nasabi nga natin dito nung nakaraan na merong birthday wish si Miss Cara David. Okay, ito yung ngayon, ano muna yung birthday wish ni Cara David? Yung birthday wish ay sana daw mamatay na daw lahat ng kurap. Okay. So, nag-viral at maraming netizens ang natuwa. Oo. At eto na nga, nung birthday na niya, nung 52nd birthday na niya. Kailan yon? Wag na natin alamin. Nakalimutan ko na. At eto na nga, meron nga pumunta sa eskwela na kung saan siya ay nagtuturo. Doon sa University of the Philippines. Okay, nagtuturo pala si Miss Cara David. Tapos ayun, meron daw sa kanyang nagregalo ng Death Note. Okay, so dapat ba tayo matakot? Eto naman, parang ano lang to, reference lang to sa anime. Kasi meron palang anime na... Yes, Death Note yung yung title. Na kung saan nilalagay doon yung mga pangalan, tapos pag nakalagay doon yung pangalan mo, tigok ka na. Matitigok, matitegi bamba. Tegi bum bum te, ganun. Oo. So ngayon, niregaluhan siya ng co-faculty niya,
Tapos ayun, nagpabiro siya doon sa kanyang social media post, no, na hindi daw siya si Kira. Kara po ang kanyang pangalan. Ganon. So thank you naman daw kay Ronin. yung nagbigay sa kanya nung Diba? gift na yan. So ayun, ibig sabihin ba nito, magsisimula na siyang maglagay ng mga pangalan doon ng mga kurakot. Hindi naman siguro. Feeling ko gagawin niya lang Talaga yung ba? journal. Ay, journal ng Hindi mga kasi kapag mga ganyang mga journalist, ang dami nilang mga kung ano-anong Tama, idea sa oo. mind nila na minsan they have to note down, di ba? Tama. Pero eto nga, no, sa Instagram, no, kung ano-ano ang mga biro ng mga nagko-comment doon. Ano sabi? May nagsabi dito, mapapatupad na talaga yung wish ni Miss Cara. Kasi isusulat niya na doon sa ano na yun. Oo, Sa sa mga hindi Death pa Note. nakakakita, ano po to ha, parang notebook siya na kulay itim na may Yes. nakalagay doon po sa harap na Death Note. Oo. May Meron pa words nga na ganyan. Meron pa nga ditong isa pang comment, Nasabi niya. Simulan niyo na po magsulat Miss Cara or Miss Kira Miss Cara. Ayan. So ayun, magsusulat kaya? Feeling ko marami siyang isusulat dyan ng mga ideas. Pero I don't think Ideas. natutotohanin naman ni Miss Cara David yan. Pero yun Oo. naman, ito naman kasi mga reference lang naman to sa sa anime, no. Nakatuwaan lang din naman. Pero ayun na nga, sabi nga ng iba, no, what if magkatotoo? Siguro madaming no, I'm not sure ha. Madaming siguro matutuwa, 'di ba? Uy, grabe ka Yun yung naman. gusto ng iba. Oo. Yun yung gusto ko ng iba, hindi ko man nilalahat. Hindi natin alam kung anong bet gawin dyan ni Miss Cara dahil siya naman talaga, Miss Cara David, kasi siya na yung may-ari niyan, so hindi natin alam kung ano ba, tititigan niya lang ba yan, kukolektahin niya lang ba yan bilang gift sa kanya. So, Yes. meron tayong ugali minsan, di ba, na imbis na gamitin mo yung binigay na gamit or binigay na gift Tinatago sa'yo, lang. material, itatago mo lang, i-display mo lang. Tama. Ito kasi Diba? yung nag-exist tong mga ganito, no, dahil nga naman for collectibles lang naman talaga. Collector's item yata Oo. yung yung notebook na yan. Yes, kasi ako meron akong katana ni Zoro. Yung espada ni Zoro. Oo. Kasi nandun, tatlo nga, dalawa pa lang ngayon, hindi ko pa nabibili yung isa. Ma-anime kasi si Oo. Toby. So ayun ako, for collection lang naman. So ayun, nilalagay ko dun sa bahay. Oo. Yung mga ganito kasi, pang collection, di ba? Like for Oo. example, figures, Yes. yan, espada ni Zoro, Oo. yung mga ganun. So, mas makaka-relate at matutuwa dito is yung mga mahilig sa anime. Yes, nagkataon Okay. lang na iniregalo to dahil nga naman doon sa kanyang viral na video na kung saan sinabi niya sana mamatay na lahat ng kurakot sa Pilipinas. Oh my gosh. Yun yung niya, sinabi Dyan, niya. yung for context, yun yung Oo. pinanggalingan. Oo, nung Dahil gift doon. na yan. Oo. In fairness naman. Well, speaking of bilang trending, Mm. alam mo, ito pa meron pang isang trending dito, Baby Toby, ha? Nakakaloka! Hindi Ano mo yun? kakayanin to. What it is? Ito na nga, kahapon, nag-post itong very, very influential po na isa sa mga personality dito sa Pilipinas na ever since ay very influential. Si Ramon Montulfo. Iyon. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay kapatid ni Senator Raffy at Senator Erwin Tulfo na mas nakakatanda. Okay, matagal na tong yung personality, parang naging journalist siya, Okay. naging writer, journalist, at kung hindi ako nagkakamali, parang naging broadcaster pa nga yata. So may sinabi na talaga. Meron talaga siyang sinasabi sa talaga. lipunan. Oo. Anyway, so, being influential, talagang naniniwala yung karamihan ng tao sa kanya because of his power, his connections. Connection, sources. Connections, ganyan. Tapos, eto 17 hours ago, Or ngayon, 20 hours ago na. nasa na? Ayan, 20 hours ago, Mm. nag-post itong si Mr. Montulfo sa kanyang Uy. Facebook page Nako. na Ramon Tulfo. Ito po yung may kulay blue na check. Yes. So, Okay. ibig sabihin, tama yan. Oo. Ibig sabihin, ano tawag dyan? Validated or Verified. verified? Yan. Meta-verified. Ang sabi dito, well, to cut everything short, yung pong mga mainit ngayon na pinag-uusapan about the Discayas, hindi lang daw pala yun yung dapat pag-usapan. So, meron pang nasa ilalim niya. Ito wala namang kinalaman sa mga flood control. May kinalaman to sa Okay. personal na buhay ng mga Diskaya. No. Di May umano. plot twist. Di umano Baby Toby. Si Sara Diskaya daw, mula to sa page ni Ramon Tulfo, yan kung gusto po ninyo i-check. I-check nyo po, 'di ba? Si Sara Diskaya daw ay merong ibang lalaki. Uy. As in, may lover daw si Sara Diskaya. May lover. At hindi lang siya basta-basta nasa ibang lugar. Oo. Parte siya ng security group ni Sara Diskaya. So, ibig sabihin, bukod sa asawa niya, meron pang iba.
meron siyang iba. Kinakasama. Hindi ko alam kung kinakasama, ha? Okay. Or baka naman fun-fun. Or, di rin natin alam. Okay, Basta ang sinabi dito meron siyang iba. Okay, ito basahin natin ang buo. For context lang, ha? Ito po yung post at babasahin natin to word by word, ha? Word per word. Sabi po sa post ni Mr. Ramon Tulfo, double whammy para kay Curly Discaya. Malapit na siyang makulong pero ang mas masakit ay may ibang lalaki ang kanyang esposa na si Sarah. Iniiputan sa ulo si Curly ng personal na bodyguard ni Sarah ayon sa aking source na malapit sa kanilang mag-asawa. Noong wala daw si Sarah sa hearing at sinabi ni Curly sa mga senador na hindi niya kasama dahil busy ito sa trabaho, nasa EDSA siyang pala si Sarah at ang bodyguard. Ginagantihan daw ni Sarah si Curly dahil sa pambababae nito. Nasa CCTV ng hotel ang pagtatagpo ni Sarah at ng kanyang bodyguard ayon sa aking source. Sabi ng aking espiya, matagal na raw ang relasyon ni Sarah at ng bodyguard. When it rains, it pours. End quote. So, ibig sabihin, nung sinabi na hindi makakapasok or makakapunta doon sa hearing, Di umano, nandun daw sa EDSA Shangri-La. Di umano! Yun yung sabi Again, dito. kung gusto nyo pong i-check yung binasa ko, nandyan po yan sa page ni Mr. Ramon Tulfo sa Facebook. Ako, yun lang sinasabi ko kung ano yung nandito sa post ni Ramon Tulfo, di ba? Ang sabi nga, meron daw sakit. Siguro isa yun sa mga hearings na hindi nakadalo si Sarah Discaya. Kasi merong isang hearing akong napanood, no, na yun nga yung sinabi ng asawa niya. Wherein, naman daw, wala naman daw talagang sakit. Nagbigay pa siya ng yung note, letter. Note, no, na kung saan may meeting daw na very, very important. Bakit important nga na? Bakit? Alam mo, ito yung mahirap, Baby Toby, di ba? Wala nang kinalaman to sa kung anong original na kaso meron sila or kung ano mang biniblame sa kanila or pinupukol sa kanila. Kapag talaga nagkaroon ka ng issue, alam mo yung pinakailalim, yung pinakakinatatago-tago mo, mauungkat talaga. Tsaka ito siguro naman, hindi natin alam kung ano talaga nangyari o kung anong story behind this this allegation, no, na kung saan meron daw iba itong si di ba, Sarah Discaya. Sa true ka dyan. Hindi natin alam yan kung ano nangyari, di ba? Marahil na alam mo ako, na-curious ako sa itsura ng bodyguard. Sino sa kanila? Kasi ang daming bodyguard sabihin na natin, ang daming pumuprotekta sa kanila. Alam mo, kaya diyan napupunta yung mga napofall-fall kasi knight in shining armor. Diba? Laging kasama. Pinoprotektahan. Kapag walang mong kausap, siya ang kausap. Di ba kapag ikaw, kunwari ikaw babae, di ba? Kapag babae naman talaga ako. Ay, sure ka? Bastos. So, yun na nga, di ba, ikaw babae. Di ba? Tapos ikaw, kapag meron kang nakitang lalaki na kaya kang protektahan. Yun na nga. Secured ka. Di ba? Parang, ay, wow. Adonis. Tapos, idagdag mo pa na medyo may itsura siguro. May muka o may katawan. Biceps, no? Ganyan. Syempre, sino bang hindi mapafall? Kasi pag lumalabas ka, papayungan ka, papaypayan ka. Tama. Hahawiin yung mga tao para maging safe ka. Disney princess ka. Alagang-alaga ka. Diba? Knight in shining, shimmering, splendid. Pinaghalo-halo na. So, di umano yan ang ganap. Pero alam mo ba, meron akong napanood din, no? Na video sa TikTok na kung saan nagsasabi or sabi ng News 5, no? Frontline, no? Ang sabi? Ito ang kanilang headline, no? Sa TikTok, sa TikTok video. Mag-asawang Curly at Sarah Discaya kakasuhan na ng DOJ kahit hindi nila ibunyag ang lahat. Yun yung kanilang headline. Hindi ko pa ito kasi hindi ko pa ito napapanood ng sobra-sobra, no. Kung gusto niyo mo pa mapanood, nasa TikTok page po 'yan ng News 5, no. At 10 hours ago nila pinost 'yan. So ito naman yung kumbaga mainstream, kung ano talaga yung naging kaso nila, ano binabato sa kanila, doon stick lang tayo doon. Pero kasi sila personalidad na talagang kilala na all over the world dahil sa kanilang mga kaso or mga pinupukol sa kanilang kaso, 'di ba? Mga complaint about them. Ayan, tuloy na ungkat na yung mga personal. Or kung hindi man totoo ito, yan, nagawa na tuloy ng kwento, ganyan. Meron na. Nadagdagan na tuloy. Tingin mo. May chance ang totoo to. Tingin mo lang naman. Kasi feeling ko. Kasi may source di ba? Tsaka hindi na
Di naman to ipopost ni Sir Ramon Tulfo, di ba? Kung wala siyang source. Well, everything is possible. Okay. Walang imposible sa mundong ito. Lalo na, tandaan natin, mas nafo-fall ang isang tao kapag lagi niyang kasama yung, alam mo yun, opposite sex, tas lagi pang pinoprotektahan. Although, trabaho niya lang naman yun. Pero kasi, kapag nga nagkaroon ng connection, diba? Posible naman talaga lahat ng bagay. Siguro para sa akin, no, lahat naman ng tao natatempt, no? Depende na lang yan kung paano mo siya kontrolin. Yun yung sa akin. Oo. Siguro kasi to si Curly. Hoy, makaka-Curly! Hindi tayo close! Hoy, bakit ganun? Ito kasi feeling kababata. Masyado kasi pag mayayaman kasi hindi na nagkikita-kita sa bahay. Sa bagay. Wala nang masyadong. Sabi nga nila, kung gusto mo ng mayaman na asawa, asahan mo na hindi siya palaging nasa bahay. Diba? Kasi he's gonna be working hindi naman 24/7, pero most of his hours, diba, nasa labas siya. He's gonna be working hard. At parte nun hindi ninyo pagkikita ng regular. At minsan nga, kasama, gagaya nga ng ibang kababaihan, no, si Miss Sarah, no, gusto rin naman ng bebe time. Siyempre, since bebe time lang, like time lang, date sa sarili, date sa asawa. Ito naman kung ano namang bebe time sinasabi mo. Hindi, kasi ayun na nga, ang ibig ko nga sabihin, since busy nga, di ba, hindi niya makapag-bebe time, di makapag-date, di makalabas. Kaya nga. Ito naman, gumagawa lang naman kami ng certain scenario, no, na walang katotohanan lang din naman. Hindi naman natin alam kung... hindi natin alam kung totoo o hindi. Siguro nga nakahanap siya ng confidant. Ang taray mo doon sa confidant. Hindi nga totoo, di ba? Confidant kung pagsasabihan mo ng mga bagay-bagay about life bilang hindi niya nga madalas nakikita. Ano sa Tagalog siguro, yun? Mapapagkatiwalaan. Yun naman pala, pwede naman gano'n na lang, Tagalog na lang, di pa ginawa. Hindi nga, diba? May posible naman kasi. Posibleng pwede mangyari yun. No? Oo nga. Kaya nga sabi nila, when it rains, it pours. Yan. So, ito, no, tignan lang natin kung ano yung magiging additional information about this. Ito, basahin mo na lang yung mga comments ng mga otaw dyan sa post ni Montulfo. Sabi ni Dong Antonio, Boy Abunda and Christy Permin, talbog sa'yo. Sabi naman ni Fanny Turado, love control or flood control? Yun naman pala. Sinasabi ko sa inyo Tay tayo dyan. Diba? Sabi naman dito ni Jaime, the plot thickens. Wow, taray sa shell. The plot thickens. Nasa na? Asa na yung binabasa? Ayun lang yan. Yun lang yun, tapos na. Sabi naman ni Joji, sa kasagsagan ng investigasyon nila, nakuha pang makipagtagpo sa ibang lalaki, parang di talaga normal ang babaeng ito. Hindi naman talaga, hindi natin alam kung totoo or hindi. Wala pa naman kasi itong kasiguraduhan. Siguro kasi nakaka-stress, kaya oh my gosh, I need my breathing person. Diba? I need to breathe. Kailangan natin mag-unwind daw. Diba? I need to shake it up. Shake it up. And grind it up. Feeling ko lang naman. Wala lang naman to. Hindi ko man sinasabing wala lang naman yung sa source ni Sir Ramon Tulfo. Pero wala pa tong kasiguraduhan. Yeah. Again, sinasabi namin, paulit-ulit namin tong sinasabi, wala pang kasiguraduhan. Sabi lang to ng source at sabi lang to ng espiya. Sabi ng page ni Ramon Tulfo. Ng page ni Sir Ramon Tulfo. Okay. Because trending na. Kaya, syempre, chismosa tayo. Wala kaming kine-claim, ha? Chismosa. Basta yun lang kami. Chismosa lang kami ni Toby. Nagabasa lang kami dito. So, there. So, ayun. So, tingnan natin ang mga developments sa mga... Feeling ko tuloy yung titingnan na ng mga tao yung galawan nilang mag-asawa kapag witness sila. Alam mo, mas naging interesado pa, no? Interesting pa. Yun na yung nga. Yung love life nila at the same time, no? Yung Senate and chill natin. Diyos ko. Bukod sa flood project, no? Ibis na yun. Naungkat pa yung personal. Diyos ko, since tayo kasi nga daw, gumaganti nga lang daw si Sarah kay Curly na sa pambababae. So, ang tanong, kulang naman yung chika mo, Sir Montulfo Sino-sino ba? Madami. Sino-sino ba? Oo. Yung babae. Ay, nako. Hindi ka man lang nagbagsak ng isa. Kayo kasi mga nambababae, no, magtira naman kayo sa mga single. Isa-isa lang. Ayan tuloy, ginagantihan kayo. Ayan tuloy. Dami pa naman nilang datong. Oo. Diyos ko, isipin mo, mga ilang milyon. Hoy!
Ilang milyon yung yung sa bago, yung sa feng shui nila. Iba pala yun. Oo. Di ba? Oo, totoo yan. Tsaka yung luxury cars. Tsaka yung luxury cars. Tsaka yung payong. Yung payong. Yung biniling kotse dahil sa payong. Nakakaloka kayo Grabe. dyan. Ay, nako. 8:48 on the clock. At syempre kasama nyo pa rin at kalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At ang nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At syempre, ito na nga, pampatibay ng tuhod. Ay, ano yan? 8-8. Ay, gusto ko yan! Dito lang yan sa estasyong same, pero... Pangga, we are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo!